Hi guys, NetRev episode 5, take 3, action! Hi guys! Good morning, and bago kami batiin namin yung mga nagpapabati po lahat, gusto ko munang ipakilala ulit kasi sa sobra pong dami ng background po ng taong kasama namin, hindi ko po masabi lahat isa-isa. Isa rin po siyang hypnotist. Kung gusto niyo po ng regression, makabalik po kayo sa past nyo or makapunta sa future, pwede po siyang kontakin. Kung gusto niyo rin po yung mga certain na ugali nyo na maputol at hindi nyo na po maalala pag gising nyo, kaya niya rin pong gawin yon. Isa din po siya sa, ano ba tawag doon? Hindi date artist eh. Ano Date coach. Yung date coach. Kung lalaki ka po at medyo mahina ka mag-approach sa mga girls or relationship nyo hindi maayos, kaya rin pong ayusin ng taong to. Sa stocks din po, kung gusto niyo matuto. Marunong din po to sa Forex. Alam din po niya lahat. Kaya pili na lang po kayo kung anong gusto niyo matutunan sa taong to. Mahanap niyo naman po siya sa Facebook. Just type Marco Malyari. Makikita niyo siya. Or siya din po yung author at gumagawa ng Beyond Networking. Pera ni Juan. Pera ni Juan at Project Pilipinas. Siya din po lahat ang ano nun. Kaya simulan muna namin batiin. Sige, Nins. Babatiin muna namin yung mga graduates na po sa online division. Ito po sa Team Water A. Si Lani Ramento, Italy. Amalia Dasalia, Cyprus. Alfredo Remedios, UK. Roan Macario, Saudi. Susan Pantin, Greece. Ito po, congratulations. Sa Water A po yan. Sa Water B naman po, ito naman po yung top 5. Si Rachel Alaniga, Israel. Veronica Byron, Hong Kong. Ponchana Famat, Hong Kong. Lisel Repatakoda, Hong Kong. Shirley Bulusan, Israel. Sa Team Earth naman po, ito naman po si Cheryl Castillo, USA. Maribeth Hakubin, USA. Ian Garlit, Korea. Yan naman. And meron tayo sa Team Air, si Lisa Bailen, Canada. Ito naman po mga graduates naman po sa Sophomores, sina Jig Byron, Alma Rodriguez, Mercedes Relos, Irene Soriano, and si Albert Balagot sa Bahrain naman po yon. Congratulations po, graduate na po kayo sa online division na. And gusto ko rin pong batiin lahat po ng nanonood sa atin. From Korea, Bahrain, USA, Europe, Malta, Singapore, Hong Kong, Dubai, Saudi, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, England, Canada, Norway, Malaysia, China, Australia, Austria, London, India, Indonesia, Egypt, Brazil, Nigeria, Israel, Lebanon, Taiwan, Italy, and soon to be siguro mga iba't ibang planeta na po. Kung nasasagap niyo man po ito, nananawagan kami sa inyo. Kami po ang bagong direct nyo dapat pag nag-expand po kami sa labas ng Earth. And gusto ko rin pong batiin yung kanina pong ka-meeting ko, si John. Thank you sa libro, CISO Sales, I think hindi po nagkakamali. Nakaiwan ko lang sa office yung libro. And thank you sa book. And kita-kits ulit tayo sa second na meeting natin. Sir Marco, baka may gusto din kayong batiin or sabihin? So, batiin lahat ng fans ko. Magkakaroon tayo na ng fan signing. May lalabas pala ako libro sa June. Wala na pala ako. Sa June, mga downlines ko sa iba't ibang areas. Sa Italy, I trust and love you. Sa Japan, just always pray at night. And sa mga downlines ko sa Davao, sa New York, sa Brunei, sa Bohol, sa Cebu. Kung nasan man kayo napalo, kita-kits tayo sa Anib. Yes! So kung wala pa kayong tickets, wala pa rin sa akin yung ticket. Okay guys, sana din lahat po ng Tagiing Global na nanonood, dapat maka-attend po kayo sa lahat ng 4-day event po natin kasi napakaganda. Sa mga taga-ibang company naman po na nanonood, tuloy-tuloy lang tayo kasi maganda po ginagawa natin. Kahit anong company pwede kang kumita, ayusin mo lang sarili mo. Mais ka. Huwag ka lang mangako ng hindi mo gagawin and maghanap ka ng magandang company. Yun lang naman matitik namin sa inyo. Saka huwag ka sasali dun sa mga mga scam. Ano yung mga sample ng scam? Yung mga tipong... Yung walang gagawin, kaya man. mga ganon. Walang gagawin. Ano ba? So, mag-imbestiga ka. Huwag ka lang nababaliw sa mga, sa mga sinasabi.
Sa akin, ang pinaka-isang nakita ko napakaganda, isubaybayan nyo kung sa BIR, kung taxpayer sila or maganda. Kasi Oh, yan. yun ang pinaka-safe eh. Oh. Doon mo makikita kung illegal siya or illegal. Kasi ang dami kong nakita scams na Lahat ng illegal hindi nagbabayad. na BIR. Kasi maano sila. Matitrace. Matitrace. Malalaman din Oo. kung tatagal sila or hindi. Yes. Ganun lang kasimple, pinakasimple sagot tayo para malaman ni scam or hindi. Check nyo sa BIR kung talaga. Huwag lang po yung registration ng SEC or DTI. Hindi. Kung nagbabayad sila mismo sa BIR, doon yung malalaman ng scam sa inyo. Kasi sa experience namin kapag may na network company na nagsasara na scam, naapektuhan din kami. Yung mga in-invite namin, natatakot na. Kaya dapat maging maingat. Tapos sa lahat din po ng networker, huwag nyo naman pong i-wish na yung mga malalaki ng kumpanya magsara. Kasi natatawa sa ganun na mindset na yung AIM, yung ganito, ano ba bang ibang company, yung Uno, yung Real, yung N-Word, sana magsara na. Kasi tandaan mo, yung lakas namin, lakas nyo rin yun. Kung bago ka pa lang na networking company, ayaw nyo ba na mas marami tayong lumalakas? Kaya para sa amin, hindi kailangan na magpasarahan o magpabonsahan isa. Para sa akin, kailangan natin magtulungan para mas ma-educate ang tao gaano kaganda ang industriya natin. Yeah, balik na po tayo. This is the first question. Sir Marco, what can you say about reincarnation? Is it real? Depende kung anong religion mo. Real siya. Meron bang religion na nagpo-promote ng reincarnation? Parang wala. Catholic lang sa Christianity wala. Iglesia ba meron? Yung mga naniniwala sa Bible wala. Tinanggal kasi. Okay. Pero before, kung magre-research ka, si Constantine, kailan si Constantine siguro sa history, di ba? Nung time na yun, pinatanggal niya reincarnation. Ang alam ko ang word dati is transmigration of souls. Ang term tapos tinanggal. Kasi, mahilig siya mag-torture no ng mga tao. Kaya ang problema yung mga tao, hindi natatakot kasi okay lang, nare-reincarnate naman ako. Negative to. Kailangan, there's only one life to live para matakot sila. So yun, pinatanggal niya. Then, mula nun, mga tao natatakot na. Dahil mabilis ma-intimidate. Kaya di ba, mga tao takot na matay? Siguro 99% ng tatanay mo sa Pilipinas, takot mamatay. Dahil na-instill eh. Kaya sumunod ka daw, hindi, putang sa impyerno. Kaya ano yung sagot mo? Baka may tanong. Naniniwala ka ba sa reincarnation? Yes or no? Depende sa kausap ko. Depende sa kausap. Kami ngayon yung kausap. Naniniwala ako, naniniwala ka. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Galing ah. Okay, sige, number 2. How to achieve transcendence and what is the first step for normal person to become one? Grabe, may normal person pala. Meron bang hindi? How to achieve transcendence? Yun muna siguro. Ibig sabihin ng transcendence is going beyond sa usual o yung sa nakasanayan, which is yun, the only way na ma-achieve mo yung transcendence is of course kumawala ka doon sa normal na mga paniniwala mo, ini-analyze mo siya. Insert lalabas na sa comfort zone. Isang part yun. Pwede ka lumabas sa comfort zone. Or pwede ka rin hindi lumabas. Pwede ka pumasok sa comfort zone. Iba rin yung feeling nun. Okay, so, yan. Kailangan mo lang kung ano man yung belief mo, diba? Ikaw yun. So, ano yung discussion? What's the first step for a normal person to become one? To become Ay, transcendent. nasagot mo na eh. Siguro maniwala ang basic lang na para maging transcendent, maging aware ka sa nararamdaman mo. Kung irritable ka, pansin mo, ba't ba ako naiirita? Kung nagagalit ka, ba't ba ako nagagalit? Ano kaya ang reason mo? Paano ko siya makontrol? Maging aware ka na bakit may mga tao na gano'n, may mga tao ganyan. Mga gano'n, magnilay-nilay ka. Hindi lang yung parang sumusunod ka lang sa mga bugso na emosyon mo, gano'n. Okay, number 3 question. Illuminati. A good or bad thing? Good and bad. Just like sa mga tao, may mga taong mabuti, may mga taong masama. So, ganun sa Illuminati. May mga mabuti, pero may masama. Okay. Iniisip ko papahabain ko para hindi na.
I-google nyo na lang. Google. Okay. What are the signs of being a transcendent? Parang pelikula to. Science of What are the signs of being a being transcendent? Hindi ko maintindihan. Science ng pagiging Signs. science! What are the signs? What are the signs of being transcendent? Pag yung for example, may kasabihan nga na pwede kang makisama sa maraming tao pero hindi ikaw kasama doon. Ibig sabihin mas mas aware ka. For example, empleyado ka, tapos na-realize mo mayroon palang leverage or passive income. Na-transcend mo yung pag-i-empleyado na, uy, hindi na ako katulad nila na sila habang buhay lang yan. Ako, pwede pala akong mas gumanda pa. Mga ganun. So, ayun mga signs yun. Sa business. Halimbawa sa, sa ibang bagay, halimbawa sa relationship. Kung napansin mo na hindi ka na nagsaselos, nasa kontrol mo yung sarili mo, or yung kahit na wala kang kasama, okay ka, hindi ka niniwala dun sa yung complete me, sabi nga ni Tom Cruise. Tom Cruise, diba? Tom Cruise, right? Sa Akala ko yung- Jerry Maguire yun eh. Yung kalbo. Sino si Vin Diesel? Hindi, yung mini-me. Yung may ganun, di ba? Di ba may ganun din siya? Yung complete me. Austin Powers. Austin Powers. Doon ba naalala lang? Basta pag pag yung transgender ka, aware ka na sa lahat eh. Mas malawak, malalim na understanding mo. Hindi mo na hinusgan yung mga tao. Kasi naiintindihan mo, kaya sila gano'n. Kasi baka meron silang pinanggalingan o may pinagdadaanan. Pero mas naiintindihan mo, hindi ka na parang bigla kang nagre-react. How would you recommend transcendental meditation? In what way and for what? How would I recommend? Yung transcendental, kakaiba tanong niya, marunong yan. Yung transcendental meditation, nakadiscover yun si Maharishi Yogi. Kasama yan nila, si John Lennon, John Lennon sa Beatles. So, dinala nila sa New York yun, yung teachings ni Maharishi Yogi. Tapos, may maganda experience silang ginawa na kasi, di ba, stressful yung pagiging banda. Mag-meditate sila. Gumanda pakiramdam nila. So, parang nabaliw sila doon, in-spread nila sa stage note. Kaya maraming gumawa ng transcendental meditation. Isa sa mga naging magandang research study dyan, yung Chicago yata, mataas ang crime rate. Tapos nag-assemble sila ng maraming tao na magme-meditate. Magme-meditate, tatahimik, focus sa breathing, relax. After ilang weeks, hindi ko alam exact weeks, kano karami, bumaba yung crime rate. Bumaba. So, very effective siya na tumatahimik. Okay. So, ibig sabihin, kung sa pangkalahatan, gumana, what more sa sarili mo? Hindi po umupo ka lang for 5 minutes. Tumahimik ka. Kasi yung transcendental meditation is tatanggalin mo yung distraction sa mind mo eh. Yung hindi ka makatulog, ibig sabihin distracted ka sa sleep. Hindi ka makapag-focus sa pagbabasa, ibig sabihin distracted ka, nag-iisip ka iba. Kaya nag-represent ka tapos iniisip mo, ay, yung plancha naiiwan ko. Hindi ka makakauwi. Diba? Distracted ka nun. So, ang transcendental meditation is more on focus, awareness sa present na nangyayari. So, kung kaya mong gawin, na umupo ka everyday for at least 5 minutes lang, close your eyes, tapos focus ka lang sa breathing mo, relax ka. And hayaan mo yung mga trabaho nandiyan, hindi lang naman lagi yun. Diba? Then eventually, maayos yun ang buhay mo. Kung naayos yung crime rate, di ba, sa isang malaking bansa, what more sa sarili mong buhay? So maayos yung relationship mo, kung lagi may nang-away sa'yo, mababawasan. Kung lagi ka naka-encounter ng problema, mawawala yun. Kung lagi ka nare-reject, di ka na maapektuhan. Ganun ba? Nasoswertihin ka. Ilang minutes recommendation mo para ma-meditate per day? Sa starters, kahit 5 minutes lang. Okay. Pero yung pinakamaganda, at least mga 15 to 30. Oh, kung gusto mong bumata, tapos mas ma-preserve yung mga organs mo, yung Narinig niyo? Oh. Yan. Most effective ba yung sa product? Kakaiba to eh. Iba to. Exact na oras or recommended time mo para din mag-meditate? Pagkagising, bago matulog, mga recommended na time. Kasi
Pagkagising kasi mas maganda na bago mo gawin yung mga busy, yung buong i-focus mo na yung mind mo na i-relax mo siya. Tapos, bago ka matulog, may kasabihan nga, di ba, huwag natin dadalhin yung trabaho sa bahay. Kasi baka hindi ka makatulog. So, mag-relax muna bago ka matulog para matulog ka. Kumbaga, kasi pag nag-meditate ka bago matulog, mas relax ka, mabilis ka makatulog. Ang problema, pag natulog ka na lang, di ka nag-meditate o nag-relax, ang tagal minsan. Siguro naka-experience kayo na ikot-ikot ka, di ka pa rin makatulog. So, tulungan mo yung physical body mo, mag-relax siya. Para pag natulog ka, mabilis ka makakatulog talaga. Ang ibig sabihin ba, meditation at praying, parang iisa lang siya. Actually, iisa lang talaga yun eh. Kasi every time na na tumatahimik ka, nararamdaman mo yung universe, nararamdaman mo si God. Diba? Pag nagdadasal ka, tahimik din. So, pag nagpupunta ka sa nature, ba't gusto naman tao sa tahimik? Eh, what more kung kaya mong gawin yung kaysa lumayo ka, sarili mo na lang, tahimik. Ipit ba? Tama. Oo. Parang ginagawa natin ngayon, kaysa mag-ikot pa. Oo. Ganito na lang. Right na lang. Online lang. Yan. Number 6. How do you nourish the power within you? Yun muna. How do you nourish the power Within you. And how will you maintain it being surrounded with normal people? How do you nourish? Nourish, ibig sabihin parang yan, di ba? Pagyamanin or halagaan. Parang halaman na kailangan mong diligan, di ba? Para mas lumaki. Oo. So, siguro manonourish mo yung... hindi ko alam kasi anong classic power yung tinutukoy. Alam mo May yan? factor ba na kailangan maging vegetarian or kakain ka ng baboy or may factor ba yun para sa pag-meditate or para sa lalong pagpapalabas din ng binigay sa iyo? Kung gusto mo i-nourish yung power within you, just like sa sa pera, kung hindi mo alagaan sarili mo, magugutom ka. So, kailangan mo umataw para magkapera. Isang part lang yun ang buhay mo. So, paano mo ino-nourish yung iba pang parts? Halimbawa, yung sa health mo, di ba? Paano ka makakapaghataw ng optimal kung may sakit ka? So, kailangan mo ino-nourish yun. So, at least, nag-exercise ka, kahit pa paano. Kumakain ka ng magaganda na food, for example yan. Kasi ako, since 2001, vegetarian na ako. And napansin ko mas maganda siya compared kumakain ng meat. Okay? Hindi ko naman sinasabi mag-vegetarian kayo. Pwede naman bukas na lang. Okay? Pero mas beneficial kasi siya. Kasi kung papansinin mo, lahat ng mga malalakas na hayop sa buong mundo, Vegetarian. ang camel, ang Elephant. elepante, ang kalabaw, ang ang goats, ang orangutan, di ba? Yung orangutan, laki ng mga mother mo. Tutok ka lang, tanggal ulo mo. Kinakain nila, dahon. Pero ang problema, mayroon kumain ng dahon. Pero may research sa ating ginawa, may nag-try na kumain ng dahon. Nabuhay pa rin naman, pero bine-blender niya. Kasi Dahon. So, anong classic certain down? Ha? Dahon. Yung, dahon ng mangga. Yung halaman, dahon. Pero huwag kang kakain nun, no? Hindi ko kinakain. Kahit gulay lang, di ba? Kasi ang bata pa lang tayo sinasabi, gulay pampaba ng buhay. Yung supplement natin ano naman? Gulay. Gulay prutas. Prutas, di ba? So kung gusto mo humaba buhay mo, pumata ka, mas makontrol mo yung emotions mo, kailangan mo maggulay. Matutulungan ka. May research sa ating ginawa dati. Merong isang, parang isang grupo na suicidal, depressed lagi, tapos yung di nakukontrol emotion nila. Ginawa nila every morning, isang baso ng, alam niyo yung smoothie? Kumuha sila ng parang 4 na pirasong pechay, nilagay nila sa blender, nilagay ng saging, saka mangga, ininom. For 3 months straight, napansin nila, pumayat. 1 glass lang tuwing morning tumigil yung pag-iossi, tumigil yung pag-iinom na hindi nila kailangan pilitin. Tapos di na sila suicidal, di na rin nadidepress. Pero kumakain pa rin sila ng baboy or ng... Kumakain sila. Kasi pag pag dinahan-dahan, kinokorrect yung diet mo, yung taste buds mo lang ko-correct din. For example, maraming tao mahilig sa maalat, mahilig sa matatamis. Bakit? Ibig sabihin sila na yung taste buds mo. Kasi sa kakain mo na kung ano-ano, na ano na siya. Hindi na di-distinguish. Di ba yung may iba? Siguro naka-encounter na kayo na maalat na, nagpatis pa. Uy, ang alat na yan, matagpatis ka pa. Eh, wala eh.
wala nang panlasa. So pag nag-start ka magulit, pag kumakain kasi ng gulay na artificial, nag-create siya ng negative emotion sa bata. So nakakatulong na mag-vegetarian diet. Pero kung biglayin, bukas na lang. Kundi ko. Okay, number 7. What will you say about those people who use profanity as an expression but then still successful? When most of normal people say it is a bad thing. Profanity, pagmumura. Okay. Pwede ka naman maging successful na, na kahit palamura ka. Of course, alam naman na, negative word kasi yun yung pagmumura. So, magiging negative din yung, yung i-attract mo. So, ibig sabihin, ano ba yan? Di ba may kasabihin, pag sumama ka sa mayaman ka, pag sumama ka sa mahirap ka, pag sumama ka sa negative, magiging negative ka, pag sumama ka sa positive, magiging positive ka. Kapag ikaw, nagsalita ka rin ng negative, of course, i-attract mo yun. Eventually, negative energy siya. Di ba? Dati pala marunong na, alam mo yung nag-uumpisa sa mura, tapos natatapos sa Mura. Feeling ko kasi cool. Kasi parents ko nagmumura, tapos yung mga kaibigan ko nagmumura. Until of course, syempre magre-research ka na. Kung familiar kayo kay Masaru Emoto, na meron siyang, isa siyang Yung sa water. sa water, yung sa Japan scientist. Yung asawa niya malapit na mamatay, tapos hindi niya lang gagawin kasi hindi alam ng doktor. Ginawa niya, kumuha siya ng tubig, tapos pinasalan niya yung tubig, blah blah blah. Pinainom, gumaling yung asawa niya. Nabaliw siya, paano nangyari yun? Tapos ni-research niya na yung mga words pa lang effect sa water. 80+% ng katawan natin made up of water. So yung mga negative words, negative thoughts, may effect sa body mo talaga. Kaya papansinin mo, yung mga taong, for example, mahilig magpatama, madalas ang naging sickness nila sa kidneys. Tanungin mo, like yung mga may... Anong magpatama? Yung Nantira. Nantira. Ganyan ka, ganyan. Kahit pabiro, kidneys. May parang Chinese study siya na gano'n yung tatamaan organ. And pagkaliba, lagi ang galit, of course, alam mo yung tinatamaan. Puso. Mga tao may sakit sa puso, ayun yung mga may galit. And usually, yun. Pag kinikim-kim, hindi malet ko, nagiging cancer. Yun. Pero, naalala. Yun sa akin. Yung Sinasama. Oo. Tingnan mo kamay niya, kakaiba. Hindi ko pa napansin. Ma- Hindi ko pa napamayan eh. Makikita ko sa YouTube, lagi ako napapatitig sa kamay mo. Kasi para siyang parang hindi mo dragon. Basta parang hindi ko alam mo baka sa, alam mo nag-experiment, naapektuhan yung yung kamay. Pero kakaiba kamay mo. Okay, number 8. We're down into last 2 question. And pa-remind din ako yung question ni OJ. Medyo maganda kasi yung tanong niya. Number 8. Bakit may mga taong may nakikita na anghel, iba naman nakakatakot? Okay. Ano yan? Sa prospect ba yan? Ang layo na naman. Natin, power. Ito lang yung episode na halos mga 3-4 na tanong lang tungkol sa network. Parang November 1 yung mga topic natin. Bakit na may mga taong ganun? Yun lang natin. Nakita na angel sa demonyo. Ano kasi yan eh? Kung familiar kayo sa law of vibration, di ba sabi kung ano ka, i-attract mo yun. So kung halimbawa mabait ka, makaka-encounter ng mabait na mga tao, mabait na mga kaibigan. Pag negative ka, matatakotin, makaka-encounter ng mga tao, tatakotin ka, pagtitripan ka, kung tao ka naman na mainit yung ulo, eventually, makaka-encounter ka ng mga bagay na iinit lalo ulo mo. So, kung nangyayari siya sa mga bagay na nakikita mo, ito naman, medyo ibang dimension kung tanong. Okay? So, ibig sabihin, kung nakakita ka ng halimbawa, mga mas mababang mga elemento. Okay. Mga ibig sabihin, kung ito ang positive, halimbawa, ito si Universe, si Jesus, si Buddha, or kung sino man, pag bumaba ka doon, negatibo na yan. So, pag nakakita ka ng mga ganun, in between, ibig sabihin may something sa'yo na negative. Or either, probably, baka na-condition lang sa mind mo ng media. Diba, kakapanood mo nung yung yan, yung sikat na, yung bata lumalabas sa katawan. Insidious. So, diba, kakapanood mo ng Insidious. So, pag nanood ka nun, diba, tapos natulog ka, kasama mo yun. Diba? Tapos ako din napapansin ko, kaya tinigil ko manood ng horror.
Kasi nagiging matatakot. Madilim lang. Oo. Kinakabahan ka na. May kumaluskos lang. Saka pag nakikipagkwentuhan ka ng mga halimbawa na may nakita kang team na duwende, white lady, demonyo, makaka-attract ka lalo ng gano'n. Mas maganda pagkwentuhan nyo, panoorin mo mga bagay na about angels, about sa buhay ng mga taong successful. Kasi yung mga multo-multo, hindi mo tayo yaman dyan eh. Ba't ba natin ang ano rin? Diba? Pero ibig sabihin, yun, nasa vibration mo yun. Ibig sabihin, kung gusto mong huwag na makita ng gano'n, mas maganda mag-isip ka ng mga angels. Diba? Kaso lang, ano nga daw, sabi daw ni Digong, diba? Yung angels na pag ginawa ko na lumilipad. Kapag daw sa interno, maraming chicks. Parang, Ito nga ako eh. Sabi ko sa'yo, napanood mo lang ata sa replay yun. Kaya ito ako. Sobrang dami lang ng tao dito nakita. Kailangan. Pero kulit na nadigong, no? Siyempre na lang daw siya kasi maraming chicks. Okay. Down, last question, and medyo napakaganda pong tanong ko. Galing po kay OJ Chua. Hello po sa'yo. Sa isa pong pinaka malaking kinikita sa A-Global. Oo, Jay. Congratulations din sa bahay na pinapagawa mo na ngayon. Anyway, may hugot ba tong tanong na to or sa downline mo to galing? Sabi, what you give, you receive. Pero bakit may mga taong maunawain, masikaso, mapabigay, mapagmahal, pero naaabuso at opposite ang bumabalik? Okay. Maganda yung question niya, na-experience ko rin yung ganyan. Pero bago ko sagutin yan, ipapakita mo na. Sa mga mga nakikurious sa mga bagay-bagay, pwede yung hanapin itong librong ito, The Way Out. Diba? Sa mga paborito mong libro about prosperity. Okay. Saan sila makakabili niya? Makakabili sila kay Rustan Malyari. Okay, yun lang. Okay, si Rustan Malyari po, hanapin nyo na lang po. Ano po yun? Kapatid po ni Marco Malyari. Ano po? Nire-record, hindi ko pa po ito nababasa, pero... Thank you. Nakadalawang libro ako ngayon ng araw na to. Ano tawag niya? Hindi, kasi po sa mga hindi ko nakakaalam, si Marco po ang isa din po sa tumutulong at nag-guide din sa akin pag may mga tanong. Kung lagi din po kami nag-brainstorm before, mga usapan about mundo. Bakit may ganito, bakit may ganon. Kaya, kontakin niyo lang po, Rustan Malyari. As in Rustan, parang Rustan na mall. Tapos Malyari with double L. Okay, balik tayo sa question. Balik tayo sa question. So, yung question ni OJ is bakit may mga tao na, nga, di ba, as you, what you give, you receive. Pati yung mga tao na matulungan, mapagbigay, pero parang baliktad nangyayari. Okay, isang part lang po kasi yun ng isa sa laws ng universe, marami na what you give, you receive, isang law yun. So, ibig sabihin, kapag magbibigay ka, mas gumagaan talaga ang buhay sa'yo compared dun sa mga hindi nabibigay. For example, one time, may philosophy ako na mali. Ano yung mali? Nung i-start ako kumita ng pera, alam yung utang. Ang prinsipyo ko noon, na natutunan ko sa father ko noon, na ang mga tao na tamad, di ba? Kaya sila mahirap kasi tamad yan. Kaya mo sila. So ako, pag may humihiram sa akin, humihingi ng tulong, pinapabayaan ko eh. Bakit mga yun eh, paala sila sa buhay nila. Until one time, na-aksidente ako. Tapos walang tumulong sa akin. Tapos parang alam mo yung tinamaan ako sa ulo ng malaking bato ng universe. Ito pala yung feeling na walang tumutulong. Parang pina-experience ako. From then on, 360 degrees nagbago. Nag-start ako tumulong. Kahit na sino tinutulungan ko. Kahit sino. Diba? So, ang pagtulong naman kasi hindi lang sa financial eh. Pwedeng makinig ka bilang kaibigan. Pwedeng yung tipong may naglimos, diba? Tapos mingi, wala makain, bigyan mo. Or pwede yung tipong mag-advise ka sa isang taong nalilito. O kaya may nakita kang matanda, may bitbit, mabigat, tinulungan mo siya, nagbigay ka ng panahon at oras sa isang tao. Pagtulong yun eh. Service ka nga. Okay. Ang kagandahan, pag nagbibigay ka ng service sa ibang tao, yung mga kaharma mo nasusunog. Ibig sabihin, kung marami ginawang kalokohan ng past life mo, di ba marami kang niloko mga chicks. Bumabalik daw yun pag nagtuturo. May tinuro ba ako? Wala naman. So, pag maraming ginawa hindi maganda ng nakaraan, tapos nagsiserve ka, nababayaran yun. And ang nangyayari, kung gusto mo daw, na nakarinig na ba kayo ng mga balita, yung tipong naglalakad siya, tapos bumaksak yung buko. Isang bangla siya babaksakan, o kaya yung isang airplane, bumaksak, isa lang buhay. O kaya, isang building nasunog, tapos may isang baby doon, nabuhay yun lang.
ayun yung mga tao na marami nagawang mabuti, either this life or nakaraan. Mas nasasagip sila sa mga sakuna. And napansin ko, nung nag-start kong baguhin yung paniniwala ko na magbigay, tumulong, mag-serve, mas less yung mga accidents, mas less yung mga taong negative, irritable, yung mga bagay na mga feeling ko nilalayuan na ako ng mga mga malas, parang ganun. So isang part siya, okay na tumutulong. Pangalawang law ng universe is kung ano yung iniisip mo, nangyayari. So halimbawa, tumutulong ka, kaso naniniwala ka, hindi ako yayaman. Walang mangyayari sa akin. Naku, wala pa rin mangyayari sa'yo kasi kinukontra mo eh. Diba, binibigyan ka ng blessings through giving, kaso lang yung picture sa mind mo, kahirapan, yung picture sa mind mo, hindi ko kaya. Yung picture sa mind mo is parang hindi maganda. Dapat yung picture din sa mind mo, positive. Para mas mapabilis yung pagdating sa'yo ng blessing. Halimbawa, matulungin ka pero natatakot ka mag-prospect, negative yun. Paano papasok sa'yo yung yung blessing, di ba? Dapat, nagbibigay ka, at the same time, ang paniniwala, madali mag-prospect, ito gagawin ko. Pag ayaw, tutuloy-tuloy pa, eventually alam ko magiging successful ako eh. Ganon, hindi yung, ay, hirap mag-prospect, matutulong na lang ako. Hindi ganon, dapat hand in hand siya. Parang left and right hand yan eh. Pag isa lang pinagana mo, mahirap. Di ba? Mas maganda, left and right paganahin mo para pumerik ka. Okay, may possible bang malalaman mo pag nasunog mo na or na-cleanse mo na yung karma mo? Ayan ang medyo mahirap sagutin. Kasi parang wala pa tayong ngayong machine na malaman na. Teka lang. Okay pa ba? Okay na ba? Marami naman. Ano lang, para mag-enjoy mo lang yung proseso. Parang yan eh. Pag yung mga tao tinatanong, kailan po ka magiging successful? Ang hirap din sagutin nun. Basta tuloy-tuloy ka lang. Sabi nga ni Carlo, di ba? Ang lupit talaga ng advice niya. Oo. Trending na trending. Wala pa nun yun eh. Naalala ko yung una kami tinawag yung mga naka 50,000 na cheque sa Inglobal noong 2006. So sabi ng mga owners, magte-testimonial kayo kasi kung ganda cheque nyo ha. Tapos alam mo, nasa likod kami, kinakabang kami. Ano sasabihin natin bro? Tapos si Carlo, tahimik lang. Tahimik. Nung tinawag kami, tapos siya yung tinawag, tuloy-tuloy lang guys. Hindi, pero nung ina-analyze namin, that is one of the most na pinakamagandang advice, na pinakasimple. Tama. Kasi, yayaman ko talaga pag nagtuloy-tuloy ka lang. Tapos wala naman di yayaman na hindi nagtuloy-tuloy. Anyway, sa pagtatapos natin, Means, baka may gusto kong personal na tanong kay Marco. Sa akin, wala. Halos lahat nadaanan na yung mga question ko niya. Kaya na akong natutunan sa buhay-buhay ngayon. Buhay-buhay. Sir Marco, last message para sa lahat po ng manonood at makakapanood nito. Sa lahat ng viewers ng NetRev ni Mr. Joseph Lim, make sure na i-maintain nyo lang yung harmony sa pag-iisip nyo, sa emotions nyo, sa family nyo, para makakontribute tayo sa humanity. At the same time, laki nyo yung pangarap nyo kasi lahat kayo, especially mga networker, lahat makukuha nyo lahat ng dreams nyo, lahat ng goals nyo. Basta maniwala ka lang na makukuha mo siya. And of course, magtuloy-tuloy ka. Eventually, mararating na yan. Pilipinas, anong masasabi mo sa pag-upo ng ating magiging bagong president? Presidente. Ano Politics, ha? Oo. Anong nakikita mo? Ano nababibes ko? May mga ibang sinasabing Sa bolang kristal. prophecy daw to or talagang destined or antagal na siya. Even kay Nostradamus, merong ilang line doon na nabanggit na dinidescribe si Duterte. Anong iksasarili mo naman, Sir Marco? Anong nakikita mangyari sa Pilipinas because of it? Alam, madilaw kasi. Madilaw ka. Sabi ni Miriam, delikado na pag dilaw eh. Kasi pag umihi ka na ng dilaw, may problema ka. Okay. Kaya buti na lang, di na madilaw ngayon. Yes. Masasabi ko siguro sa ating president, supportahan niyo po ang industriya namin. Lahat na scam pasarado niyo. Oo. Tama. And siguro magaling kasi siyang leader eh. Kasi ako ilang beses din ako nagpunta sa Davao, may grupo ako sa Davao. Pag nagpupunta ako doon tahimik, may damay na ako siya sa mga kuwing sa mag-withdraw sa bangko. Tapos hawak niya na yung pera niya, naglalakad siya. Dito sa Manila, pag ginawa mo yun, wala ka na eh. Di ka na makakarating sa pupuntahan mo. So safe siya. So sa mga nagsasabi na yung tipo mo, siguro sa Davao kaya niya, pero sa buong Pilipinas to eh.
siguro ano yun parang cancer. Ang cancer mag-i-start minsan sa deep na part. Tapos kakalatin dahan-dahan. So ganun din yan, dahan-dahan. Huwag natin siguro biglayin na ano yun. Sana bukas, sana na. Pwede na ako maglakad sa isang lugar na madilim na hindi ako maano. Diba? So, pagandahan pag na-execute na ng president natin, nakikita ko na mas magiging progressive tayo kasi mas maganda magnegosyo sa isang lugar na, for example, parang Singapore, maayos doon strict doon. Pero nga doon na alam ko pag gumawa ka ng hindi maganda doon, parang papaluin ka. Sa Singapore. Oo, parang may ganun. Eventually, sa mga first world country, nag-i-start doon talaga, kaya sa nag-first world, may disiplina mga tao. Pag may disiplina, pinapalaw yung rules, yung simpleng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagsunod ng trapiko. Pag sinunod lahat ng mga tao, mas magiging progressive ang lugar talaga natin, ang sa Pilipinas. To the point na makahabol din natin yung mga iba nasa Asia. Ang iniisip ko lang, kung di ba tataas ang sahod ng lahat, di ba? Paano magiging papel na networking, di ba? Maganda siguro, marami tayong makapapayin. Oo, kasi actually, in-expect ko yan eh. Yung kanina may nakasama ako sa elevator militar. Sabi ko, pag na-doble sweldo nyo, mag-ano ka na, hatawin nyo agad kasi sayang. Ang gaan kasi ng tao gumastos. Oo. Kasi ang thinking pa nila, alam ba kung sweldo nila na 30, naging 60, ang thinking lagi nila yung 30 yung sa kanila. Oo. Ang feeling nila, pwede yun pa Pwedeng gastusin. gastasin. Kaya ang dali nilang So, alam natin mga tatargetin natin yan. Mas mabilis ang 7 heads up line. Oo. Isa pa, Ayun dali yung na. pinakamaganda doon. Masarap pigutin yan ng mga public servants dahil tataas ang sahod nila eh. Diba? So, beneficial para sa atin. No? Yeah. So, yun lang yung message ko. Pakabait kayo lahat. Okay guys, sana po marami po kayong natutunan and i-plug ko na rin po next episode ng NetRed. Probably po ang susunod na kukunin ko po na magiging guest naman natin galing pong ibang networking company, hindi po galing AIM. Galing pong ibang networking company, kaya kung may magkakaroon po ng mga question, yun, i-comment nyo na rin po sa poster. Sa mga manonood din po, kung meron po kayong request na networker na hindi po taga-AIM Global, sino po ang gusto nyo at iimbitahan po natin dito para mas maging kapanabik. Napakapanapit. And sabi nga ni Sir Marco, kailangan magkaroon ng harmony. And I'm sure because of NetRed, lalo na kung sino po yung networker na makuupo dito, yun na po magsisimula na hindi po kailangan mag-away-away mga networker. Iisa pong ginagawa natin, pagtulong-tulungan natin i-promote kasi end of the day, hindi po nauubos ang prospect, hindi po nauubos ang downline, sobra po dami. Kaya again guys, thank you. Sir Marco, salamat po. Salamat po. Ninya, thank you. Kakain. Para may bata lang po sa video. Okay. Guys, thank you and good morning po. Bye-bye!